Mga kapuso, nagbigay po ng paalala ng COMELEC sa mga maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. Binigyang diin din nila na hindi na papayagang mag-withdraw at mag-substitute ang ilang mga kandidato. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa mga nagdaang panahon ng eleksyon, malapiesta ang ilang tagpo sa paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. At sabi ng COMELEC, kung may ganito ulit na gimmick ang mga maghahain ng COC para sa eleksyon 2025 na mag-uumpisa sa Martes, October 1, hindi raw ito maituturing na premature campaigning. Merong ati-atihan, merong mga nakaka-t-shirt na mga fiesta, carnival, circus, atmosphere. Asahan na po natin yan sapagkat kanya-kanyang strategy. Pwedeng in person o sa tulong ng authorized representative ang COC filing. Paglilinaw ng COMELEC, hindi pa opisyal na kandidato kundi aspirant ang mga maghahain ng COC. Sila daw po ay kandidato lang sa unang araw ng campaign period. Hindi na rin papayagan ang substitution ng mga aspirant pagkatapos ang linggo ng pagpa-file ng COC. After October 8, we will no longer accept withdrawals with substitutions. Kahit na anong reason pa ng withdrawal except death or disqualification. Sa party list, pinayagan ng COMELEC and Bank na mapalitan ng hanggang 10 pangalan ang mga nominee. Para sa midterm election sa May 12, 2025, 18,280 national at local positions ang paglalabanan. Kabilang ang 12 senators, 254 district representatives at 63 party list representatives. At sa unang pagkakataon, may botohan din para sa 25 members of parliament at 40 representatives sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 8 a.m. hanggang 5 p.m. ang schedule ng COC filing mula October 1 to 8. Sa Nobyembre, ang filing ng COC sa BARM. Sa mga probinsya, naghahanda na ang COMELEC at pulisya para sa COC filing. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.